Pilo, paalisin mo ang mga yan. Hindi isang palabas ang nangyayari dito. Nakakasagabal sila sa ginagawa namin. Wika ng matanda. Kagad pinakiusapan ni Pilo ang mga tao. Ngunit hindi nakikinig ang mga ito sa kagustuhang makita ang tinatawag na amaranhig. Habang buhat-buhat nila G-Boy ang nilalang, tuloy lang ito sa paghilik na tila walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pinili ni Manong Pandan na dali ng nilalang sa kanyang tahanan upang mabantayan ng maayos. Pinaiwan nito si G-Boy sa tahanan upang magbantay habang hinahanap ang pinagmulan ng amaranhig. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Nang may mga panauhing dumating, kaagad naman silang hinarap ng binata. Pasensya na po kayo mga kasama. Hindi po kami tumatanggap ng pasyente ngayong araw dahil may inaasikaso si Manong Pandan. Mangyari pong antayin nyo na lang yung abiso mula sa kanya. Saan kayo bumalik? Wika ni G-Boy. Hindi kami naparito para magpagamot. Narinig namin kayong nakahuli sa amaranhig. Maaari ba namin siyang makita? Tanong ng babae. Pasensya na po. Kabilin-bilinan ni Manong Pandan na huwag kakalasin ang taling nakabalot sa katawan ng amaranhig. Kaya hindi ko maaaring paintulutan ang gusto niyong mangyari. Wika ni G-Boy. Kahit pa sabihin kamag-anak namin ang nahuli niyong amaranhig? Muling wika nito. Napaisip si G-Boy dahil ang hinahanap, malapit na kamag-anak ng kamaranhig. Ito ay sa kadahilanang gusto niyang makakuha ng impormasyon. Naiintindihan ko po kayo pero pasensya na. Hindi ko din pwedeng buksan ng mga nakabalot na banig para po sa kaligtasan ng lahat. Tugon ng binata. Sinarado niya ang pintuan ng tahanan. Sumilip ito sa maliit na siwang. Nakitang naroon pa rin ang mga dumating na panauhin. Ilang sandali pa ay nakabalik na si Manong Pandan. Nakita nito ang mga tao sa labas ng tahanan. Kaya naman kagad nag-usisa ang matanda. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Hindi ba kayo sinabihan ng aking mag-aaral? Sinabihan naman po, Manong. Pero kailangan namin makasiguro na si Lolo Isoy nga ang amaranhig na natagpuan nyo. Tugon ng babae. Biglang naalala ni Manong Pandan ang isa pang kilalang manggagamot na bigla na lamang nawala. Ito nga ay si Tatang Isoy. Wala itong naging tagapagmana ng kanyang kakayahan. At ang sabi ng mga tao, inilibing kasama niya ang mga kagamitan, maging ang taglay nitong bertud. Kung tama ang hinala nyo, sana naman dala ng isa sa inyo ang bertud ng matandang ito. Muling wika ni Manong Pandan. Hindi namin dala pero nasa tahanan ng mga gamit niya. Nakita namin to nang mapansin ng isang sepulturero na bukas yung libingan niya. Tapos wala doon yung katawan ni Lolo Isoy. Kaya sana pagbigyan nyo kaming makita ang amaranhig. Tugon ng babae. Ay nako, mali naman ang punta nyo, papalubog na ang araw At sa oras na kalasin ko ang tali, maaaring kumawala ang amaranhig at marami ang masaktan. Kaya pasensya na, hindi ko kayo mapapagbigyan. Wika ng matanda. Naunawaan naman ito ng babae, kaya kagad din silang nagpaalam. Ngunit bago pa man umalis, may iniwan itong maliit na kahon sa matanda. Ayon sa kanya, ito ang mga naiwang gamit ng kanyang Lolo Isoy. Maaari kang bumalik kinabukasan. Yun ay kung gusto mo lang ha. Ako nang bahala sa mga gamit na ito. Kung tamang hinala mong si Isoy nga ang amaranhig na ito, magiging malaking tulong ang mga naiwan niyang gamit
para tuluyan siyang makatawid at manahimik. At kung meron pang naiwan doon sa bahay, pakiusap, pakidala dito. Tugon ni Manong Pandan. Nakatayo lang ito sa atangan ng bahay habang pinapanood maglakad palayo ang babae. Nang masiguradong wala na ito, dali-daling pumasok ang matanda at pinuntahan si G-Boy. Ano pong nangyari dun, Manong? Saka sino po yung babae? Hindi ako sigurado eh. Pero nagpakilala siyang kaanak ng Amaranhig. Meron pa nga siyang iniwang gamit eh. Pagmamay-ari daw na nagngangalang Manong Isoy. Nung una sabi niya wala siyang dala. Tapos ngayon merong iniwan. Tugon ni Manong Pandan. Manong Isoy, kilala niyo po ba yung taong yun? Oo. Si Isoy ang isa sa tinitingalang manggagamot dito sa bayan. Maraming nalalaman sa lim na karunungan, kaliwa man o kanan. Ngunit isang araw bigla na lang nawala ang matanda. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. At sa totoo lang, duda ako sa sinabi ng babaeng yon. Kaya hindi ko siya hinayaang lumapit sa Amaranhig eh. Malalaman natin bukas yan. Sige, magpahinga na tayo. Wika ni Manong Pandan. Kinabukasan maagang nagising si G-Boy para tignan ang Amaranhig. Naroon pa rin ito sa lugar kung saan nila inilagay. Kagad naghanda ang binata dahil sa araw na yun, susubukan nilang magsagawa ng ritual para patahimikin ang Amaranhig. Matapos maihanda ang mga gagamitin, kagad nang ginising ni G-Boy ang maestro. Ngunit laking pagtataka nito dahil wala na ang matanda sa higaan. San kaya nagpunta yun? Ang aga nasa galaan. Ay nako, makapagkape na nga lang muna. Wika ng binata sa sarili. Habang humihigop ng kape ay biglang pumasok sa isip nito ang mga kagamitan na iniwan ng babae sa kanila. Dali-dali itong pumunta sa altar kung saan inilagay ni Manong Pandan ang maliit na kahon. Sige nga, tignan nga natin kung anong laman ng kahon na to. Bulong ng binata habang pilit na binubuksan ang kahon. Walang kaalam-alam si G-Boy na sa bawat pag-angat ng takip nito ay siya ding pagkilos ng Amaranhig. Hirap siyang buksan ang kahon gamit ang kamay, kaya kumuha ito ng kutsilyo upang ipangsungkit. Akmang tutusukin na ito ng binata nang biglang mapansing kumilos ang Amaranhig. Binaliwala ito ni G-Boy sa pag-aakalang normal lang ang lahat dahil nakakagalaw naman talaga ang nilalang. Ilang sandali pa ay tuluyan na nitong nabuksan ang kahon. Laking gulat ng binata dahil biglang umangil ng malakas ang Amaranhig. Aba, gising ka na? Kagabi pa. Hindi na ituloy ni G-Boy ang sasabihin dahil tila nagwawala ang Amaranhig. Nakita niyang lumuwang ang taling inilagay, kaya sinarado niya ang kahon at nilapitan ang nilalang. O nung nangyari? Bakit ka na nahimik? Wika ni G-Boy. Biglang huminto sa pagkilos ang nilalang. Muling dinampot ng binata ang kahon at binuksan ito. Saka naman kumilos ang Amaranhig. Dito napagtanto ng binata. Sumasagot ang katawan nito sa kung anong gamit na nasa loob ng kahon. Nabalot ng kuryosidad ang isipan ng binata, kaya hinalukay nito ang laman ng kahon. Nanlaki ang mga mata ni G-Boy nang masipat ang ilang medalyon, libreta, naglalaman ng mga dasal, at sa kailaliman nito, isang itim na bato na halos kasing laki ng hinlalaki sa kamay.
Dinampot ito ni G-Boy. Sinipat-sipat sa liwanag. Pangkaraniwang bato lang kung pagmamasdan, ngunit napakakinis nito. Para bang isang kristal. Laking gulat ni G-Boy nang biglang sumambulat ang banig na nakabalot sa amaranhig. Maging ang ginamit nilang panali ay nakalas. Tumambad sa binata ang kakaibang nilalang. Malayo ito sa naglalakad na bangkay na kanilang nakita. Hindi na nakakilo si G-Boy dahil nagawa siyang sakali ng nilalang. Inihagis palabas ng tahanan matapos ay sinundan siya ng nilalang. Laking gulat nito dahil hawak-hawak ng amaranhig ang isa sa mga libreta na tila ba binabasa. Biglang nanlamig ang katawan ni G-Boy nang makitang unti-unting nagbabalik sa ayos ang nabubulok na laman ng nilalang na tila ba tumutubo ito at muling nagkakaroon ng buhay ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man ito tuluyang mabuo, tumilapon ang amaranhig at tumama sa puno, dahilan para mabitawan nito ang libreta. Pag-angat ng tingin ni G-Boy, nakita niya si Manong Pandan. Nakatapat ang kamay sa nilalang, nakapikit at walang tigil sa pag-uusal. Bilisan mo. Damputin mo ang libreta. Ilayo mo ito sa kanya. Wika ni Manong Pandan. Hindi na nag-antay pa ng paliwanag si G-Boy. Nagmamadali nitong kinuha ang libreta at muling bumalik sa kinaroroonan ng matanda. Sabayan mo ko sa pag-uusal. Nasa pinakalikod ng libretang yan ang dasal na ginamit ko. Bilisan mo, G-Boy! Dali-dali namang binuklat ni G-Boy ang pahina. Nang madako ito sa pinakahuling pahina, sinabayan niya si Manong Pandan sa pag-uusal. Napasigaw ang amaranhig. Muli itong nagbalik sa pagiging bangkay. Nakahinga ng maluwag ang binata. Tila nahimasmasan sa ginawang kalokohan. Mabuti na lang talaga dumating kayo, Manong. Kamunti ka na ako dun . Sa kayong bahay, kamunti ka na ding masira. Napasapo na lang ng noo ang matanda. Dahil matapos magsalita ni G-Boy, biglang bumulusok pababa ang haligi ng tahanan ni Manong Pandan. Ano bang meron dyan sa utak mo? At naisipan mong pakialaman ng kahon? Kung hindi pa kita naabutan, malamang sa alamang, almusal ka na ng amaranhig na yan. Hala, kunin mo ang banig at lubid. Kailangang maikulong uli ang isang yan. Sa pagkakataong ito, pakiusap naman. Bawasan mo muna yung kuryosidad mo sa katawan mo. At saka, maligo ka. Hindi ko alam kung sino mas babaho sa inyo ng amaranhig. Wika ng matanda. Napakamot naman ng ulo ang binata. Matapos sundin ang utos ni Manong Pandan, pinagtulungan nilang ayusin ang tahanan. Dumating din ang ilan sa mga kababaryo nila para tumulong. Nagawa nilang tapusin ang gawain sa loob lang ng buong maghapon. Laking pasasalamat ng matanda sa mga tumulong. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ang ginawa ng mag-aaral. G-Boy, maupo ka nga ditong bata ka. Alam mo ba kung gaano kabigat ang ginawa mo kanina? Tanong ni Manong Pandan. Opo, Manong. Pero hindi ko naman po kasi akalaing ganun yung mangyayari. Akala ko po wala lang yun . Tugon ni G-Boy. Yan ang sinasabi ko sa iyo, G-Boy. Hindi lahat ng akala natin ay tama. May mga bagay tayong hindi dapat gawin. Lalong-lalo na kung wala tayong alam sa mga ito. Pangaral ni Manong Pandan. Alam niyang hindi rin masisisi ang binata dahil wala siyang ibinilin tungkol sa iniwang kahon. Pasensya na po, Manong . Hindi na po mauulit. Nga po pala,
Paano niyo po nalaman yung tungkol dun sa dasal na nasa likod ng libreta? Hindi pa nabubuksan yung kauna. Tanong ng binata. Kung naaalala mo ang babaeng pumunta dito kagabi, duda ako sa mga sinabi niya sa akin eh. Kaya naman sinundan ko siya. Natuklasan kong sinadya nilang pakawala ng amaranhig. Tugon ni Manong Pandan. Isa pa sa mga natuklasan nito. Hindi nila inilibing ang bangkay. Mas lalong hindi ito si Mang Isoy. Ang totoong may-ari ng bangkay na yun, ang ama ng babaeng nagngangalang Florencio. Pero bakit naman po nila gagawin yun, Manong? Isa lang ang nakikita kong dahilan, J-Boy. Pagnanais na muling mabuhay ang kanyang ama. Kilalang mangkukulam sa lugar na ito si Florencio. Sa kasamaang palad, nataniman nito ng hindi pangkaraniwang sakit. Tugon ni Manong Pandan. Sinadyang pagtakpa ng babae sa pamamagitan ng pagpapaniwala kay Manong Pandan na si Tandang Isoy ang amaranig na iyon. Nang sa ganun, hindi mahalata ang kanilang motibo na ibalik sa mundo ng mga buhay ang kanilang ama. Kung ganun patibong po ang lahat, at kayo ang ginamit nila para makabalik si Manong Florencio. Ganun na nga. Kailangan ko pang alamin ang dahilan nila. Dahil para sa akin, masyadong malabo ang lahat. Wala akong rason para gumawa ng kahit anumang hakbang sa ngayon. Pupunta ang babaeng yun ngayon dito sa bahay, kaya maganda ka. Dahil maaaring hindi maganda ang kakalabasan nito. Pag-uusap ng dalawa. Nang gabing iyon gaya ng inaasahan, dumating ang babae. Kasama ang isa pang lalaki nagpakilala ang mga ito bilang Loida at Isidro. Magandang gabi, Manong Pandan. Pasensya na po sa abala. Maaari po bang malaman kung may natuklasan na kayo? Tanong ni Loida. Sa ngayon wala pa eh. Mabuti at nagpunta kayo para makita nyo din ang mga mangyayari. Tugon ni Manong Pandan. Alam po namin na kalabisan para sa inyo ang abalang ito. Ngunit wala po kaming ibang pagpipilian. Wala kaming ibang malapitan tungkol dito eh. Gusto lang po naming masigurado na si Lolo Isoy nga ang amaranig na yan. Napangiti ang matanda dahil alam nitong nagsisinungaling ang dalawa. Ganun pa man, pinili pa din itong makisakay. Kampante siyang kaya nilang pigilan ang anumang magaganap dahil na din sa libretang nasa kahon. Ngayon natin malalaman ang lahat dahil masusubukan natin buksan ang kahon. Pero babalaan ko kayo, maaari niyong ikapahamak ang mga susunod na mangyayari. Wika ni Manong Pandan. Napansin nitong walang anumang reaksyon sa mukha ng dalawa. Kaya itinuloy nito ang kanilang dapat gawin. Pasimpleng nakaupo si G-Boy sa atangan ng bahay, kagaya ng inutos ng matanda. Sinigurado nitong hindi makakaalis ang dalawa sa oras na may mangyaring kaguluhan. Binuksan ni Manong Pandan ang kahon. Kagaya ng naganap kay G-Boy, biglang naging bayolente ang amaranhig. Pilit itong sinisira ang nakabalot na baging hanggang sa tuluyang makalas ang tali. Hindi pa din kinakikitaan ng reaksyon ng dalawa. Kaya naman lalong tumibay ang hinala ng matanda. Hinayaan itong makawala ang amaranhig. Dito palang tumayo si Isidro at napangiti. Sa wakas, tama nga ang hinala mo, Loida. Mabubuhay nga si tatay. Wika ni Isidro. Napansin ni Loida na hindi na sorpresa ang matanda sa natuklasan. Kaya naman napatanong ito. Anong problema? Hindi ka ba nagulat, Manong Pandan? Napailing si Manong Pandan.
Anong palagay niyo sa akin, Mangmang? Pasensya na, pero hindi ako nagsawalang bahala sa mga sinabi mo. Lalo pat usapin ito tungkol kay Manong Isoy. Si Manong Isoy, namatay hindi dito sa bayan, kung hindi sa kanyang pamilya sa probinsya ng Siquijor. Nagawang ipasa ng matanda ang kanyang kakayahan. Sa gayon, kilalang manggagamot. Una pa lang, alam ko nang nagsisinungaling ka. Tugon ni Manong Pandan. Nilingon ng dalawa si Jiboy na nooy nakaharang sa pintuan. Sa tingin nyo may isahan nyo yung maestro ko? Magsalita kayo. Ano ang totoong dahilan? Bakit nyo dinala dito ang amaranhig na yan? Tanong ni Jiboy. Isa lang ang pakay namin. Yon ay buhayin si tatay. Simula nang nawala siya, katakot-takot na pang-aapi at pangmamaliit ang inabot namin sa mga tao. Tila nawalan kami ng kredibilidad sa lahat. Tugon ni Isidro. At sa tingin niyo, kapag naibalik ang buhay ni Florencio, mababalik ang kredibilidad na yon. Mag-isip kayo. Oo, maaari niyong maibalik ang katawang lupa ng inyong ama. Pero hindi na siya ang dating tao na kilala niyo. Maaaring pamahayan ng masamang espiritu ang kanyang katawan dahil isa na itong bakanteng sisidlan. Wika ni Manong Pandan. May mga ritual ako nalalaman para hugutin pabalik ang kaluluwa niya mula sa impyerno. Kailangan ko lang antayin ang pagkakataong ito. Salamat sa inyo dahil kinagat ng mag-aaral mo ang paing ko. Napatingin kay Jiboy si Manong Pandan na nooy nakangisi. Napailing na lang din ang matanda. Kinagat ng mag-aaral ko ang pahay niyo. Baka naman kabaliktaran ang nangyari. Alam mo bang dahil sa ginawa nitong si Jiboy, natuklasan namin ang totoong pakay niyo? Kung mapapansin yung dalawa, bakit hindi kumikilos ang amaranhig? Biglang napaisip ang dalawa dahil sa mga oras na yun. Dapat kumikilos na ang kanilang ama. Ano ginawa niyo sa tatay namin? Bakit hindi siya kumikilos? Dahil dito, sa tuwing hawak ng isang taong may kaalaman sa lihim na karunungan ng batong to, nagagawa niyang manipulahin ang orihinal na may-ari ng bertud. Sa makatuwid, kontrolado ko ang kilos ng inyong ama. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na matutuklasan nila Manong Pandan ang totoong gamit ng mga bagay na nasa loob ng kahon. Nangarap lang kayong buhay ng inyong ama. Pero ni minsan, hindi nyo pinaglaanan ng oras na basahin ng mga nakasulat sa libreta. Napaghahalataan na kayo ay mangmang. At isa pa pala, Loida, yung sinasabi mo kanina na uhugutin ng kaluluwa ni Florencio, imposible nang mangyari dahil una sa lahat, sa oras na mamatay ang isang mangkukulam, direktang kinakain ng demonyo ang kanilang kaluluwa. Hindi makapaniwala ang dalawa sa nangyayari. Ang buong akala ng mga ito, malulusutan nila si Manong Pandan. Walang nagawa si Loida kung hindi ang subukang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon. Pasensya na, pero nagkamali kayo ng taong nilinlang. Bibigyan ko kayong dalawa ng pagkakataong umalis sa pamamahay ko. Ngunit sa oras na may gawin kayong hindi maganda, hahanapin ko kayo. Alam nyo na ang susunod na mangyayari. Wika ni Manong Pandan. Dali-dali namang lumabas ng tahanan ang magkapatid. Napailing na lang ang matanda. Natatawa sa naging kapalpakan ng mga ito. Manong, ano naman yung gagawin natin dyan sa amarinig na yan? Pagpahingay na natin siya. Magukay sa likod ng bahay.
habang isinasagawa ko ang ritual para tuluyan ng manahimik ang isang to. Tugon ni Manong Pandan. Kagad namang sinunod ni G-Boy ang sinabi ni Manong Pandan. Lalong napahanga ang binata sa taglay na talino ng maestro. Hindi nito lubusang akalain na matutuklasan ni Manong Pandan ang totoong pakay ng dalawang magkapatid. Matapos magukay, pinagtulungan ng dalawang buhatin ang naaagnas na bangkay ni Manong Florencio. Wala na ang kakayahan nitong bumangon mula sa hukay, kaya naman makakahinga na ng maluwag ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nawala ang takot sa mga taga-baryo hanggang sa isa na namang banta ang kanilang kinaharap. Sa pagkakataong iyon, mas malaki na ito kumpara sa panganib na dala ng Amaranhig. Habang nasa kalagitnaan ng gamutan sina Manong Pandan, nang mga sandaling iyon ay narinig ng matanda ang pinag-uusapan ng ilan sa kanyang mga pasyente. Ayon sa mga ito, may namataan silang mga hindi kilalang tao sa baryo. Kakaunti lang ang nakatira sa lugar, kaya naman kilala nila ang bawat taong nakatira sa baryo. Patuloy nag-usap ang mga ito, hanggang sa mabanggit ng isa sa mga pasyente ang salitang kulto. Kulto? Sigurado ba kayo sa mga sinasabi nyo? Aba, mabigat na paratang yan kung sakali. Wika ni Manong Pandan. Ang totoo, Manong, hindi rin namin alam kung kulto nga ba sila. Pero kakaiba kasi ang mga kasuotan eh. Tapos ibang lingwahe din ang ginagamit. Tugon ng isa sa mga pasyente. Ganun ba? Pero hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao dahil lang sa kanyang pagiging iba. Kaya wag niyo munang ipagkalat ang mga sinabi niyo dahil siguradong magkakagulo. Muling wika ni Manong Pandan. Ngunit sa isip nito, hindi kulto ang nakita ng mga tao kung hindi mga mongha o yung mga taong tinatahak ang daan patungo sa pagiging ermitanyo. Matapos ng araw na yun, napag-usapan nila Manong Pandan at G-Boy ang tungkol sa mga narinig. Manong, totoo po ba yung mga sinabi nila? Alin doon? Yung tungkol sa kulto? Hindi ako naniniwalang kulto ang nakita nila. Pero hindi rin ako sigurado eh. Kung gumagamit ng ibang lingwahe ang mga yon, malamang mga mongha sila. Mongha? Ano naman po yun, Manong? Sila yung mga tao na piniling tahakin ang daan patungo sa pagiging ermitanyo. Masuri nilang pinag-aaralan ng mga sekreto ng buhay, lalo na ang mga kapangyarihang nakapaloob dito. Kung sakali, hindi rin sila basta-bastang katunggali. Sa pagkakaintindi ko po sa sinabi nyo, sila po yung mga taong pipiliin ng katahimikan kaysa sa gulo? Tama ka, J-Boy. Pero depende sa sitwasyon. Kagaya nating mga normal na tao, nagagalit din sila o nalulungkot. Kumbaga, may pakiramdam din. At sa oras na ginambala mo ang kanilang katahimikan, matitikman mo ang daluyong na dulot ng kanilang kalaman. Pag-uusap ng dalawa. Hindi akalain ni G-Boy na may mga ganong uring taong nabubuhay. At dahil sa mga sinabi ng matanda, napagtanto nito, napaw na ang kanyang mga nalalaman tungkol sa lihim na karunungan.